Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Si Juan ay isang guro sa isang maliit na bayan sa gitnang bahagi ng bansa. Siya'y itinuturing na isang taong may malalim na pananampalataya, at ang buhay niya ay puno ng pagninilay, pag-aaral, at pagtuturo ng mga aral mula sa banal na kasulatan. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi pa rin siya matanggap sa kanyang puso, ang tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos. Kaya naman, nang siya ay inanyayahan ng isang kaibigan mula sa isang bayan sa malalayong kabundukan upang magbigay ng serye ng mga lecture tungkol sa mga talinghaga ni Jesus, hindi siya nag-atubiling tanggapin ang imbitasyon. Sigurado akong makikinabang ang mga tao dito sa mga ituturo ko, wika ni Juan sa kanyang sarili, habang sinasadyang ipinasok ang kanyang bag na puno ng mga talaan ng kanyang mga aklat at notas mula sa mga nakaraang lektura. Dito siguro ko matutuklasan ang mas malalim na kahulugan ng mga talinghaga. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang biyahe patungo sa bayan ng San Isidro ay magdadala sa kanya sa isang kakaibang paglalakbay na magpapabago sa kanyang pananaw sa buhay at pananampalataya. Pagdating ni Juan sa bayan, sinalubong siya ng isang batang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha at mata na puno ng kuryosidad. "Kayo po ba si Juan? Tinutukoy po nila kayo sa simbahan. Kami po ang mag-aasikaso sa inyong mga pangangailangan." Si Juan ay tinulungan ng batang lalaki, na tinawag na Paulo, na magtungo sa isang maliit na simbahan na puno ng mga tao. Sa kabila ng pagiging simpleng simbahan, ramdam na ramdam ang init ng pagtanggap mula sa mga tao. Ang mga mata ng mga residente ay puno ng pagkaakit at pananabik. Habang siya'y inaasikaso ng mga tao, si Juan ay nagsimula ng mag-isip tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita. Bakit kaya ako inanyayahan dito? May mga bagay bang hindi ko pa naisip? Ang mga tao dito, matagal na kaya nilang inaasikaso ang mga talinghaga. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, nagsimula si Juan sa kanyang unang lektura. Pinili niyang pag-usapan ang talinghaga ng maghahasik, na ipinakita ni Jesus sa mga tao bilang isang kwento tungkol sa mga binhing nahulog sa iba't ibang uri ng lupa. Ang ibig sabihin ng talinghaga, ayon kay Juan, ay may kaugnayan sa kung paano ang mensahe ng Diyos ay tinatanggap o tinatanggihan depende sa kung anong uri ng puso ang tumanggap dito. Alam niyo ba na may mga tao na parang mabatong lupa? Mabigat ang puso nila kaya't kahit anong mabuting balita, hindi pumapasok ng buo, sinabi ni Juan habang nakatingin sa mga mata ng mga nakikinig. Mayroon ding mga tulad ng matinik na mga tinik, ang mga tao ay nakakabuhay ng pangarap ngunit nakapagpapahina ng loob dahil sa mga alalahanin at yaman. Habang si Juan ay nagpipresenta ng kanyang mga ideya, isang batang babae, si Maria, ang tumayo at nagsalita. "Guro, ano po ang ibig sabihin ng talinghaga sa atin ngayon? Paano ito nakakatulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay?" Si Juan ay mumiti at tinanong siya, "Maria, paano mo matutukoy ang isang tao na may mabuting lupa sa puso?" Nag-isip si Maria ng saglit at sumagot, "Siguro po, iyon po yung mga taong may malasakit sa ibang tao, yung handang magbigay at mag-alaga. Ang puso nila ay bukas sa Diyos at sa mga pangangailangan ng iba." Napansin ni Juan ang tumpak na sagot ng batang babae, at ito'y nagbigay liwanag sa kanya. Habang nag-uusap sila, napansin niya na ang iba pang mga tao sa simbahan ay may kanya-kanyang reaksyon. Ang ilan ay nakatingin ng malalim, ang iba naman ay tila nagsisimula ng mag-isip. Si Paulo, ang batang nag-asikaso sa kanya, ay nakatayo sa likod at binigyan siya ng matamis na ngiti. "Siguro, ito ang dahilan kung bakit ako nandito," bulong ni Juan sa sarili. Ang bawat isa ay may uri ng lupa sa kanyang puso, at ang mensahe ng Diyos ay tumatagos sa mga taong may malasakit at bukas na puso. Sa mga sumunod na araw ng kanyang pagbisita, si Juan ay nakipag-usap sa bawat isa sa mga miyembro ng komunidad, at bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kanilang pananaw tungkol sa talinghaga. Habang nagtuturo, naramdaman ni Juan na ang talinghaga ng maghahasik ay hindi lamang isang kwento, ito rin ay isang pagninilay na tumutukoy sa ating pananaw sa buhay at pananampalataya. Isang hapon, habang naglalakad si Juan pauwi mula sa simbahan, may lumapit sa kanya isang lalaking matandang may balbas na puti at hitsurang malumanay. "Guro, nais ko lamang iparating ang pasasalamat ko sa inyong mga salita. Ako'y isa sa mga maghahasik sa aming bukirin, ngunit sa lahat ng sinabi ninyo, parang ako na ang nawawala," sabi ng matandang lalaki. Hindi agad nakasagot si Juan, ngunit sa mga salitang iyon, napagtanto niya na siya, tulad ng lahat ng tao sa bayan, ay may mga lugar sa kanyang puso na kailangang linisin at ihanda upang magbunga.
Tumingin siya sa mga mata ng matandang lalaki at sinabi, bawat isa sa atin ay may pagkakataon na magbago, at sa bawat talinghaga, matututo tayo. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing hudyat ng isang bagong pag-unawa kay Juan. Hindi lamang niya itinuturo ang mga talinghaga ni Jesus, siya rin ay tinutulungan ang sarili at ang iba na magbukas ng kanilang puso sa mga mensahe ng pag-ibig, kapatawaran, at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, si Juan ay nagsimulang makipag-ugnayan ng mas malapit sa mga tao ng San Isidro. Bawat araw, nagdadagdag siya ng bagong kwento sa kanyang lektura. Sa ikalawang araw ng kanyang serye, nagpasya siyang talakayin ang talinghaga ng nawawalang anak, isang kwento ng pag-ibig na walang kondisyon at pagbabalik loob. Alam niyo ba kung bakit mahalaga ang kwento ng nawawalang anak? Tanong ni Juan sa kanyang mga nakikinig. Ito'y nagpapakita ng isang ama na, sa kabila ng lahat, ay laging handang magpatawad at tanggapin muli ang kanyang anak. Isa sa mga tagapakinig, isang lalaking may magaspang na kamay at malalim na mata, ang nagtataas ng kamay. Siya ay si Daniel, kilala sa buong bayan bilang isang ama na pinalad at pinarusahan ng sariling anak. Si Daniel ay may isang anak na lalaki, si Lucas, na bigla na lamang umalis sa kanilang tahanan at hindi na muling bumalik ng ilang taon. Kitang-kita sa mukha ni Daniel ang kirot at pananabik habang nakikinig kay Juan. Ginoong Juan, sabi ni Daniel matapos siyang tawagin, paano po ba magpapatawad ng tunay? Hindi ko na siya matanggap sa aming tahanan. Para bang ang lahat ng sakit na naidulot niya ay patuloy na kumakapit sa akin. Muling ngumiti si Juan, may lambing ang kanyang tinig. Babalik po tayo sa kwento ni Jesus. Ang anak ay lumisan, iniwan ang kanyang ama at inaksaya ang kanyang yaman. Ngunit nang siya ay bumalik, kahit sa kabila ng lahat ng ito, sinalubong siya ng kanyang ama, yakap-yakap na tila walang nangyaring masama. Muli siyang tumingin kay Daniel. Sa kwento ni Jesus, hindi ba't mahalaga rin kung paano natutunan ng anak ang tunay na halaga ng kanyang pamilya? Pumunta siya sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay bago siya nakabalik. Habang ipinapaliwanag ni Juan ang kwento ng nawawalang anak, napansin niya si Paulo at Maria na nakikinig sa likod ng simbahan. Sila ay tila nagmumuni-muni at may paminsan-minsang bulungan. Si Maria, na matalino at mapagmalasakit, ay tumingin kay Paulo at bumulong, bakit kaya si Daniel hindi kayang patawarin ang anak niya? Hindi ba't kung tunay ang pag-ibig, kahit na masaktan ka, handa ka pa ring magpatawad? Umiling si Paulo. Hindi iyon kasing dali ng iniisip natin, Maria. Kapag ang puso ay nasugatan, minsan mas mahirap itong patawarin kaysa sa ginawa ng may sala. Baka hindi pa siya handa. Natapos ang araw na iyon ng lektura, at umuwi ang bawat isa ng may sari-sariling iniisip. Sa kabila ng matinding damdamin ni Daniel, siya ay nagpatuloy sa pagdalo sa mga lektura ni Juan. Sa ikatlong gabi, lumapit si Daniel kay Juan habang sila'y naglalakad pauwi. Ginoong Juan, sabi niya ng may mabigat na boses, sa tingin niyo ba may pag-asa pa akong magbago? Ang sakit na iniwan ng aking anak ay napakalalim. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpatawad. Tumigil si Juan at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Daniel, ang bawat sugat ay may panahon ng paggaling, pero ang Diyos ay laging naroroon upang tulungan tayo. Ang kwento ng nawawalang anak ay isang paalala na ang Diyos ay handang magpatawad, ngunit kailangan din nating buksan ang ating mga puso sa pagpapatawad. Hindi ito para sa anak mo lamang, Daniel, kundi para din sa iyong kapayapaan. Sa mga salitang iyon, tila may naalpasang bigat sa dibdib ni Daniel. Bagamat hindi niya sinabing kayanan niyang magpatawad, tila nagbukas ang kanyang isip sa posibilidad ng pagbabalik loob ng kanyang anak. Isang araw, habang si Juan ay nagpapahinga sa ilalim ng puno malapit sa simbahan, nakita niya si Maria at Paulo na tila nag-aalitan. Si Paulo, na laging masayahin, ay may mabigat na mukha at tila may hinanakit kay Maria. Ano ang problema, Paulo? Tanong ni Juan nang siya ay lumapit. Guro, si Maria ay laging napakamapuna. Palagi niya akong kinukumpara sa iba, sagot ni Paulo na may halong pagkainis. Huminga ng malalim si Juan at mumiti. Paulo, minsan ang ating mga hinanakit sa mga tao ay parang malalalim na sugat na mahirap gamutin. Ngunit may panahon at pag-unawa na ang ating mga damdamin ay nagpapabigat sa atin. Sa kwento ng nawawalang anak, hindi lamang ang ama ang nagkaroon ng sugat. Maging ang anak at ang kapatid niya ay may mga dalahin. Kung sa puso mo ay nagagalit ka kay Maria, baka ito ay panahon na pag-isipan mo kung saan nagmumula ang iyong galit at kung paano ka magpatawad. Nagkatinginan sina Paulo at Maria, at tila ang kanilang tensyon ay unti-unting nawala.
Ang mga simpleng salitang iyon ay nagbigay ng linaw sa kanilang damdamin. Nagpasalamat si Paulo kay Juan at inabutan siya ng isang ngiti ni Maria. Ilang araw ang lumipas, at hindi inaasahan ng lahat ng isang gabing matahimik, lumapit si Daniel kay Juan pagkatapos ng kanyang lektura. Nakatitig si Daniel sa lupa, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ginoong Juan, umusal siya ng marahan, narito na po ang anak ko si Lucas, siya ay bumalik ngayong gabi. Napalunok si Juan, at hindi inaasahang pumukaw ng emosyong nakabaon sa kanyang puso ang pangyayaring iyon. Ano ang gagawin mo, Daniel? Tanong niya ng buong sinseridad. Nag-isip si Daniel ng ilang sandali bago tumugon. Hindi ko alam, para ngayon lang muling nabuhay ang mga sugat ko. Ngunit iniisip ko ang kwento ng nawawalang anak. Baka handa na akong subukang patawarin siya. Sa sumunod na umaga, dumating si Lucas sa simbahan, napakatahimik at tila ba nahihiya sa kanyang ama. Ang bawat hakbang niya ay mabagal, at bawat galaw ay puno ng pagsisisi. Ang mga tao sa simbahan ay napatingin sa kanila, ang tensyon ay lumulukob sa buong silid. Ngunit, sa halip na galit, inabot ni Daniel ang kanyang anak at niyakap ng mahigpit, at sa wakas, bumuhos ang lahat ng luha na pinigilan ng maraming taon. Lucas, anak ko, bulong niya. Walang kasing sakit ang ginawa mo, ngunit walang kasing saya ang pagbabalik mo. Habang pinapanood ni Juan ang tagpong iyon, naramdaman niya ang lalim ng talinghaga ni Jesus. Ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng bagay, ito ay isang sakripisyong puno ng pagmamahal, isang pusong handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang mga linggo ay lumipas, at sa bawat araw, patuloy ang pagtuturo ni Juan sa bayan ng San Isidro. Ngunit habang siya ay nagsasalita tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad, may mga oras na siya ay natutulala, iniisip ang mga personal na alalahanin na matagal na niyang itinagong mga sugat. Sa kabila ng pagtulong sa iba, may mga tanong din siyang hindi pa natutugunan. May mga araw na hinahanap niya ang kanyang sariling pagkatao, ang mga sugat na itinatago, ang mga pagkakataong hindi na muling magbabalik. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa harap ng simbahan, naglalakad papunta sa kanya si Maria. Ang mga mata ni Maria ay puno ng mga tanong, at may isang uri ng pag-aalalang matagal nang hindi nasasabi. Ginoong Juan, anya, may nararamdaman po akong nagbabago sa mga tao dito sa bayan. May mga pagbabago at may mga muling pagsisisi. Pero sa loob ko, parang may mga bagay akong hindi pa natutuklasan tungkol sa sarili ko. Nagngiti si Juan at tinapik ang kanyang balikat. Maria, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga puso. Ang mga sugat na nakatanim sa ating nakaraan ay hindi palaging madaling malimutan, ngunit ang Diyos ay laging naroroon upang tulungan tayong maghilom. Dahil sa mga salitang iyon ni Juan, nagsimula siyang magsimulang magmuni-muni. Ngunit ang pagtuturo niya sa bayan ng San Isidro ay hindi natatapos sa mga lektura lamang. Ito ay nagiging isang buhay na saksi sa mga pagbabago sa paligid. Isang gabi, sa panahon ng misa, nakita ni Juan si Maria na nagsisimulang magpahayag ng mga nararamdaman. Sa harap ng simbahan, naglakad siya patungo kay Daniel, na ngayon ay mas matapang na ang puso. Ang nagdaang mga linggo ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magsimula muli, hindi lamang sa kanyang anak na si Lucas, kundi pati na rin sa kanyang asawa na si Estrella. Estrella, tawag ni Daniel sa kanyang asawa, na matagal nang nagtatago ng sariling sakit, ayokong patagilid na lang tayo. Minsan, iniisip ko kung bakit tayo hindi na muling nag-uusap ng buo. Hindi lang tungkol sa anak natin, kundi tungkol sa ating relasyon. Baka kailangan din nating matutunan ang pagpapatawad sa isa't isa. Sumagot si Estrella, ang mga mata niya ay puno ng alaala. Alam mo, Daniel, matagal na akong nasaktan, pero hindi ko kayang itago pa ang mga nararamdaman ko. Marami tayong pinagdaanan, pero ang kwento ng nawawalang anak ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga pagkatalo, kundi sa mga pagkakataon ng pagbabalik loob. Ang mga salitang iyon ni Estrella ay nagbigay ng pag-asa kay Daniel. Si Juan, na tapat na nagmamasid, ay tumango ng tahimik. Ang pag-ibig, Estrella, ay laging may pagkakataon na magbago at magsimula muli. Walang oras na huli para magsimula ng bagong kabanata. Habang nag-uusap si Daniel at Estrella, nakatayo si Juan sa isang tabi, pinagmamasdan ang pagbuo ng bagong pag-asa sa kanilang relasyon. Naramdaman niyang ito na ang simula ng isang bagong yugto para sa mag-asawa, ngunit mayroon pa silang haharapin na mga pagsubok. Kinabukasan, habang nagsisimula ang araw, lumapit si Maria kay Juan, hawak ang isang liham na galing sa kanyang ina.
Ginoong Juan, sabi niya, ang aking ina, si Lola Rosa, ay nag-iwan ng liham para sa inyo. Isa siyang matandang babae, puno ng mga kwento. May nais daw siyang iparating sa inyo. Tinitigan ni Juan ang liham at binasa ito ng dahan-dahan. Isang liham na puno ng mga salaysay ng buhay, at isang liham na puno ng pasasalamat para kay Juan sa kanyang mga turo. Ngunit may mga salitang nagbigay ng pagkakataon kay Juan na muling tanungin ang kanyang sarili. Ang liham ay nagsasabing, Juan, naway mahanap mo rin ang iyong sarili sa paghahanap ng mga taong kailangan mo. Nagduda si Juan. Ano kayang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Tanong niya kay Maria. Baka ito'y tungkol sa iyo, Ginoong Juan, sagot ni Maria. Siguro'y isang paalala na kahit paano, may mga pagkakataon din tayo na kailangan magpatawad sa ating mga sarili. Sa pagninilay na yon, nagsimula si Juan maglakbay patungo sa bahay ni Lola Rosa. Habang siya'y naglalakad sa kalsadang puno ng mga puno ng niyog, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pangarap. Maraming taon na ang lumipas mula nang matutunan niyang magpatawad sa mga nangyaring masaklap sa kanyang buhay, ngunit tila ba hindi pa rin siya ganap na buo. Nais niyang malaman kung ano ang kulang. Nang marating niya ang bahay ni Lola Rosa, sinalubong siya ng matandang babae, at sa kanyang mga mata, nakita ni Juan ang buong buhay na puno ng mga aral. Juan, ang buhay ay isang paglalakbay. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa mo, dahan-dahan mong matutunan kung paano magsimula muli. Pero Lola, paano ko malalaman kung handa na akong magpatawad? Kung handa na akong magbukas ng puso ko ulit, tanong ni Juan. Ang matanda ay ngumiti at ang mga mata ni Lola Rosa ay kumislap ng karunungan. Juan, ang sagot ay nasa iyo na. Lahat tayo ay naglalakbay sa ating sariling landas. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin na ang pinakamahalaga sa buhay ay ang pagmamahal na hindi nagsasawang magbigay. Habang nag-uusap sila ni Lola Rosa, natutunan ni Juan na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagtakas sa mga sakit ng nakaraan, kundi sa pagtanggap at pagharap sa mga ito ng may pag-ibig at pag-unawa. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang linggo, at sa buong bayan ng San Isidro, ang mga tao ay mas abala sa kanilang mga gawain, ngunit may isang bagay na nagbabalik sa kanila sa kanilang mga puso. Ang mga pagbabago ay nagsisimula ng magbunga, ngunit may mga tao pa ring natatakot na magbukas muli ng kanilang mga sarili. Isa na dito si Juan. Matapos ang makulay na pag-uusap kay Lola Rosa, nagsimula ng mag-isip si Juan ng mas malalim. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, ang mga alaala ng nakaraan, mga pagkatalo at mga pagkukulang. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, may isang matinding tanong na patuloy na umaalulong sa kanyang isipan, paano kung hindi ko pa kayang magpatawad sa sarili ko? Dahil sa mga aral na natutunan mula kay Lola Rosa, nagsimula si Juan na makita ang mga bagay sa ibang pananaw. Alam niyang hindi madali ang magpatawad, ngunit natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagtanggi sa mga sugat, kundi sa pagtanggap at pagbabalik loob. Ginoong Juan, tawag sa kanya ni Maria, na muling lumapit sa kanya. Pwede po ba kitang tanungin? May mga pagkakataon po ba kayong nakaramdam ng takot sa buhay? Juan ay tumingin kay Maria. Ang tanong na ito ay hindi inaasahan, ngunit nakita niya sa mga mata ni Maria ang isang uri ng kalungkutan na may kaugnayan sa hindi malutas na mga tanong. Takot? Tanong ni Juan habang naglalakad sila papunta sa simbahan. Bilang tao, natural na may takot tayo. Pero alam mo, Maria, ang takot ay hindi ang kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang hindi natin kayang harapin. Ang takot na hindi natin tinatanggap at ang mga alalahanin na hindi natin inuukit sa ating mga puso. Maria ay nag-isip sa mga sinabi ni Juan, ngunit may kabuntot na katanungan sa kanyang isipan, paano ko matutunan ang pagpapatawad kung ako mismo ay nahihirapan pa? Habang binabaybay nila ang daan patungo sa simbahan, nagpatuloy si Juan. Tandaan mo, Maria, hindi sa lahat ng oras kailangan mong gawin ito mag-isa. Ang pagpatawad ay isang hakbang. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Ngunit kapag nagsimula ka ng magpatawad, lalo mong madarama ang paghilom. Pagdating nila sa simbahan, natagpuan nila si Daniel at Estrella, nag-uusap tungkol sa kanilang pamilya. Si Lucas, ang anak nila, ay nagbabalik loob sa Diyos at sa kanilang relasyon, at isang senyales na ang pagbabago ay nangyayari hindi lamang sa bayan, kundi sa bawat tahanan. Ginoong Juan, sa lubong ni Daniel, ang anak namin, si Lucas, ay nagsimula ng magsimulang magdasal sa kanyang gabi. At sa wakas, nagbabalik loob na rin kami sa Diyos.
Nagngiti si Juan at inilabas ang kanyang kamay upang yakapin si Daniel. Ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa mga sandali ng tagumpay, kundi sa mga sandali ng pagpapatawad. Sa tuwing magsisimula tayong magbukas sa Diyos, nagiging mas malakas tayo. Si Estrella ay tahimik, ngunit sa kanyang mga mata, naramdaman ni Juan ang malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Minsan, Ginoong Juan, sabi ni Estrella, ang pinakamahalaga ay hindi ang matutunan nating baguhin ang mundo, kundi ang matutunan nating baguhin ang ating sarili. Ito ang tunay na simula ng pagpapatawad. Sumang-ayon si Juan at inisip ang lahat ng mga taong dumaan sa kanyang buhay. Lahat sila ay may mga sugat at takot, ngunit may pag-asa na muling magsimulang magpatawad at magbukas ng mga puso. Isang linggo na ang lumipas, at si Juan ay nagsimula ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa bawat isa sa bayan. Si Maria, na nagsimulang magbukas ng kanyang puso, ay nagpasya na magtulungan sa mga kababaihan ng bayan, nagsasagawa ng mga pagtuturo tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagpapatawad. Isang hapon, si Juan ay tinanong ni Maria, pwede po bang magsimula kami ng isang programa para sa mga kababaihan dito sa bayan? Ang mga kababaihan ay may mga kwento ng pagdurusa at kalungkutan, at sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakaya nilang magsimula muli. Ang ideya ni Maria ay nagbigay kay Juan ng lakas. Bakit hindi, sagot ni Juan, ang pagmamahal ay nagsisimula sa atin. Hindi lang ito tungkol sa ibang tao, kundi sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Ang mga kababaihan ng San Isidro ay nagsimulang magsanay ng mga aktibidad na makatutulong hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon ng mga pagtutulungan at mga gawaing pangkomunidad. Hindi na ito tungkol sa mga sugat ng nakaraan, kundi tungkol sa pag-angat ng mga puso. Nagsimula rin si Daniel at Estrella na magtulungan upang mapalakas ang kanilang relasyon. Hindi nila iniiwasan ang mga alalahanin ng nakaraan, ngunit hinaharap nila ang mga ito ng magkasama. Pinipili nilang magpatawad at magsimula muli. Habang nag-uusat si Juan, Maria, at ang mga tao ng San Isidro, nagsimula silang magtakda ng mga hakbang upang magsimula ng mas matibay na komunidad. Ngunit sa isang maliit na sulok ng bayan, may isang lalaking dumaan na may dalang mga alaala ng nakaraan. Siya ang ama ni Maria, isang taong nawalay sa kanya sa loob ng mga taon. Naglakad siya papunta sa simbahan, dala ang mga luhang hindi pa natutok, ngunit may pag-asa na muling magbukas ng mga pinto ng kanilang relasyon. Ang mga araw ay mabilis na lumipas, at habang ang hangin ng taglagas ay dumadapo sa mga puno ng San Isidro, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa bayan at sa mga tao nito. Si Juan, matapos ang maraming aral at pagmumuni-muni, ay nagsimulang makita ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang taong magpapaalala sa kanya ng nakaraan, ang ama ni Maria, si Rafael. Si Rafael ay isang matandang lalaki na matagal nang hindi nakikita ni Maria. Ang mga alaalang iniwan nito sa kanya ay puno ng sakit at matagal na niyang iniwasan ang kanyang ama. Ngunit ngayon, siya ay bumalik, dala ang mga pagkukulang at mga saloobin na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Habang si Juan at ang iba pang mga residente ng San Isidro ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano, isang matamis na tinig ang narinig mula sa likuran ng simbahan. Maria, narinig nilang tawag ni Rafael. Agad na napalingon si Maria, ang mga mata niya ay tila naguguluhan. Ama, ang tanging nasabi niya, at ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Si Rafael, bagamat matanda na, ay may malalim na mata na naglalaman ng pagsisisi. Maria, anak ko. Ako'y dumaan upang humingi ng tawad. Alam ko hindi mo ako matanggap, pero nais ko lang na malaman mo na ikinalulungkot ko ang mga bagay na nangyari sa atin. Tumayo si Juan mula sa kanyang upuan, at naglakad papunta kay Maria. Maria, hindi madali ang magpatawad, pero tandaan mo, ang pagbabalik loob ng isang tao ay hindi nangangahulugang burado na ang lahat. Minsan, ito ay isang hakbang patungo sa healing, sa pagpapatawad, hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa ating sarili. Si Maria ay nahulog sa isang malalim na katahimikan. Hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin. Nakatanaw siya kay Rafael, ngunit ang galit at kalungkutan ay patuloy na bumangon mula sa kanyang mga alaala. Paano ko matutunan na tanggapin ka muli, Ama, kung ikaw mismo ang nagtakda ng distansya sa akin? Juan ay lumapit kay Maria at hinawakan ang kanyang mga balikat. Maria, ito ay hindi tungkol sa paglimos ng pag-ibig, kundi sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang makalimutan, kundi ang matutong tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin.
Ang mga salitang iyon ay tila umabot sa kaluluwa ni Maria. Sa kanyang mga mata, isang maliit na pagninilay ang sumik. Hindi madali, ngunit naramdaman niyang may isang hakbang na nagsimula na sa loob niya. Patawarin kita, Ama. Ngunit hindi ko alam kung paano muling magtiwala sa iyo. Rafael ay yumuko at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko inaasahan na ito ay magiging madali, Maria. Ngunit ang pinakamahalaga ay nagsimula ka ng magbukas ng iyong puso. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Habang ang mga magulang ni Maria ay nagsimula ng magbalik loob sa isa't isa, si Juan ay patuloy na nagmumuni-muni. Nais niyang matutunan pa ang pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang mga bagay na itinaguyod niya ay puno ng sakit, ngunit nagsimula siyang magtiwala na mayroong pag-asa sa bawat paghilom. Nais niyang maging buhay ang mga natutunan niyang aral mula kay Lola Rosa at sa lahat ng mga taong dumaan sa kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalakad siya sa mga makitid na daanan ng bayan, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na naglalakad mag-isa. Nakita ni Juan ang takot sa mata ng bata, at nagdesisyon siyang lapitan ito. "Bata, ano ang pangalan mo?" tanong ni Juan. "Si Pablo po," sagot ng bata, ang boses ay may kalungkutan. "Bakit ka mag-isa, Pablo?" tanong ni Juan na may malasakit sa mga mata. Si Pablo ay napabuntong hininga at umupo sa tabi ng daan. "Kasi po, hindi ko po alam kung paano ako makakabalik sa bahay. Ang nanay ko po ay laging galit sa akin." Juan ay dumaan at umupo sa tabi ng bata. "Alam mo, Pablo, ang galit ng mga tao ay hindi dapat maging hadlang sa pagkakaroon ng pagmamahal. Hindi mo kailangan magtaglay ng galit sa puso mo. Minsan, kailangan mong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili." Ang mga salita ni Juan ay tila isang liwanag sa madilim na landas ni Pablo. Nagngiti ang bata at tumayo. "Salamat po, Ginoong Juan. Pipilitin ko po magpatawad." Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy ang mga pagbabago sa San Isidro. Ang bayan ay nag-umpisang magbuo ng mas matibay na komunidad, batay sa mga prinsipyo ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagtanggap. Ang mga tao ay nagsimula ng magbukas ng kanilang mga puso, at unti-unti, ang bayan ay naging isang lugar ng tunay na paghilom. Ang mga pamilya ay muling nagkaisa, at ang mga kabataan ay nagkaroon ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Si Juan, na nagsimula ng magtulungan sa mga kabataan ng bayan, ay napansin ang isang bagay: ang bawat hakbang patungo sa pagpapatawad ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng lakas. Ang lakas upang magpatuloy, upang mangarap, at upang mahalin. Ang hangin ng taglagas ay patuloy na humaplos sa mga dahon ng mga puno ng San Isidro, na parang simbolo ng mga pagbabago na dahan-dahang nagaganap sa bayan. Ang bawat tahanan ay may kwento ng paglago, at ang bawat tao ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano, isang plano ng paghilom at pagpapatawad. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga tao ng San Isidro ay natutong yakapin ang kanilang nakaraan at maglakbay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Si Juan, na ngayon ay mas matatag at mas payapa sa kanyang kalooban, ay patuloy na nagiging gabay para sa mga kabataan ng bayan. Madalas siyang magturo ng mga aral mula sa kanyang sariling karanasan, ngunit higit sa lahat, siya ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa mga hapon, matatagpuan siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan ang mga kabataan ng San Isidro ay lumalapit upang makinig sa kanyang mga kwento. "Ginoong Juan, bakit po ba kailangan magpatawad?" tanong ni Andres, isang binatilyo na laging may tanong sa buhay. "Patawarin ang mga nagkasala sa atin hindi dahil sila ay karapat-dapat, kundi dahil tayo ay karapat-dapat ng kapayapaan," sagot ni Juan, habang tinitingnan ang mga kabataang nakikinig ng maigi. Isa itong mahalagang aral na nais niyang iparating: ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa ibang tao, ito ay para rin sa ating sarili. Kung hindi natin haharapin ang mga sugat sa ating puso, hindi tayo magiging buo. Ang pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Habang si Juan ay abala sa pagtuturo at paggabay, si Maria naman ay nagpatuloy sa kanyang sariling landas ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang kanyang ama, si Rafael, ay patuloy na nagsisikhay upang mapatawad at matanggap siya ng buong buo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, si Maria ay nakadarama ng lungkot. Hindi pa rin niya kayang ibalik ang buong tiwala na nawala dahil sa mga sugat ng nakaraan. Isang araw, habang naglalakad si Maria sa tabi ng ilog, nakatagpo siya ng isang matandang babae na tila nagmamasid sa tubig. Ang matanda ay may malalim na mata at may katulad na anyo kay Lola Rosa.
Nakaramdam ng isang pamilyar na pakiramdam si Maria nang makita siya. "Magandang araw, anak," bati ng matanda at mumiti ng maluwang. "Ano ang iyong pinagmumuni-muni?" Nagulat si Maria at hindi alam kung paano sasagot. "Wala po, nanay. Medyo nalilito lang po ako sa buhay." Ang matanda ay lumapit kay Maria at tinanong siya, "Bakit? Ano ang nagpapabigat sa iyong puso?" Maria ay nag-isip sandali bago sumagot, "Ang tatay ko. Hindi ko pa rin siya kayang tanggapin. Paano ko siya matutulungan kung ang puso ko ay puno ng galit?" Tumingin ang matanda kay Maria at nagbigay ng isang matalim na tingin. "Ang galit ay tulad ng isang magkasunod na alon sa dagat. Hindi mo kayang itulak ito mag-isa, ngunit kung ikaw ay maghihintay, ang alon ay lilipas din." Maria ay nagulat sa mga salitang iyon. Ang mga ito ay may malalim na kahulugan. "Pero po, paano ko malalaman kung ako ay handa na magpatawad?" Ang matanda ay ngumiti at sumagot, "Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ipinipilit. Ito ay isang biyaya na natutunan mula sa puso. Nais mo bang matutunan kung paano magpatawad? O nais mo lamang na manatili sa galit?" Si Maria ay napaisip. Hindi niya alam kung kailan siya magiging handa. Ngunit isang bagay ang tiyak, kailangan niyang magbukas ng kanyang puso at magsimula ng isang bagong hakbang. Samantala, si Rafael, ang ama ni Maria, ay patuloy na nag-isip kung paano niya matutulungan ang kanyang anak na maghilom. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit naniniwala siyang may pag-asa pa. Isang hapon, nagpunta siya sa simbahan ng San Isidro, isang lugar na sa kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Doon, siya ay nakatagpo ng isang matandang pari na nagngangalang Padre Tomas. "Padre, matagal ko nang nararamdaman na ako ay may malaking pagkukulang sa aking anak. Ang hindi ko pag-aalaga kay Maria ay nagdulot ng mga sugat na mahirap pagalingin," sabi ni Rafael, habang nakayuko at puno ng pagsisisi. Padre Tomas, na matagal nang naglilingkod sa San Isidro, ay may mga salitang nakakapagpagaan ng pakiramdam. "Rafael, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maaaring pilitin. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapakita ng malasakit at ang pagnanais na magbago. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin na magbago, at kapag ang puso ng isang tao ay tunay na nagsisisi, ito ay natutugunan." Nagpunta si Rafael sa simbahan ng madalas, nanalangin at nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang pagbabago. Ngunit ang pinakamahalaga, pinili niyang patunayan ito sa kanyang mga gawa. Habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, isang napakahalagang araw ang dumating sa San Isidro. Ang buong bayan ay nagtipon para sa isang kasalan, hindi ng isang tao, kundi ng bayan mismo. Isang kasalan ng kanilang mga puso, isang simbolo ng kanilang pagnanais na magkaisa at maghilom. Si Maria at ang kanyang ama ay magkasama sa seremonya, at sa kabila ng lahat ng nangyari, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magsimula ng bago. Ang kasalan ay hindi lamang isang seremonya, ito ay isang saksi ng pagbabago sa San Isidro. Ang bayan ay nagsimulang magtulungan, magpatawad, at magbuo ng bagong pag-asa. Ang mga kabataan ng bayan ay nagsimulang magsimula ng mga proyekto upang magbigay ng suporta sa mga puok na apektado ng mga kalamidad, at ang bawat isa ay nagsikap upang maging mas mabuting tao. At sa huli, natutunan ng bawat isa sa San Isidro na ang pagpapatawad ay isang lakas na magpapalakas sa lahat, hindi lamang ng isa, kundi ng buong bayan. Ang simoy ng hangin sa San Isidro ay tila nagdala ng bagong sigla. Habang ang bayan ay nagsisimula ng maghilom, si Maria at ang kanyang ama, si Rafael, ay nagsimula ring magtulungan upang makamit ang kanilang sariling pagkakasunduan. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan nilang yakapin ang kanilang mga pagkakamali at gumawa ng hakbang upang magpatuloy. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa buong bayan, na ngayon ay naglalakbay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Isang araw, habang si Maria ay naglalakad sa tabing ilog, nakasalubong niya ang kanyang matandang guro, si Ginoong Luis. Isang tao na may mabigat na mga karanasan, ngunit nagtagumpay sa pagbuo ng isang mas magaan na buhay. "Maria, mukhang may bago kang aura ngayon," sabi ni Ginoong Luis habang tinatanaw ang malalim na agos ng ilog. "Masaya po akong nakikita ko na may mga bagay akong natutunan. Alam ko po na ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit may pagkakataon tayong magsimula muli," sagot ni Maria. Ang kanyang mga mata ay sumisilip sa mga alon ng tubig, tila nag-aalab sa pagnanais na magpatuloy sa kanyang pagbabago. "Laging may pagkakataon para magbago," sabi ni Ginoong Luis, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matalim na liwanag ng araw.
Ang mahalaga ay magpatuloy ka sa paglalakbay, Maria. Huwag mong hayaang matabunan ng takot at kalungkutan ang iyong mga pangarap. Kung patuloy kang magtatrabaho at magsisikap, makikita mo ang liwanag sa dulo ng lahat ng iyong hirap. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Maria ng lakas upang patuloy na magpunyagi. Tila ba sa bawat pagtagpo niya sa mga taong ito, ang bawat isa ay nagdadala ng mga aral at inspirasyon na tumutulong sa kanya upang mapanumbalik ang kanyang tiwala sa sarili. Minsan, ang mga sagot ay hindi agad dumadating, ngunit unti-unti, natutunan niyang magtiwala sa proseso ng buhay. Si Rafael naman, na puno ng bagong pananaw sa buhay, ay nagsimulang magtulungan sa mga proyekto ng bayan. Bilang isang ama, ang kanyang unang layunin ay ayusin ang mga nasirang ugnayan sa kanyang pamilya, ngunit habang ang oras ay lumipas, nakita niya ang mas malalim na pangangailangan ng bayan. Pinili niyang magtulungan sa mga kabataan at magbigay ng tulong sa mga puok na naapektuhan ng mga kalamidad. Anak, alam mo ba na malaki ang magagawa natin sa komunidad kung magtutulungan tayo? Tanong ni Rafael isang umaga habang si Maria ay nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran. Alam ko po, tatay. Kaya po ako nagsimula ng mga proyekto sa paaralan. Sana po matulungan din natin ang mga kabataan na magkaroon ng mas magagandang pagkakataon, sagot ni Maria, habang pinagmamasdan ang mga gulay at prutas na itinanim nila sa kanilang maliit na hardin. Magandang simula, anak, sabi ni Rafael. Kung magsasama-sama tayo, magiging mas malakas tayo bilang isang bayan. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magtulungan ang buong San Isidro. Ang mga kabataan ay nagsimula ng mga proyekto sa paglilinis ng mga kalsada, pagtatanim ng mga puno, at pagpapaganda ng mga pampublikong lugar. Nag-organisa sila ng mga pagtulong sa mga pamilya na naapektuhan ng bagyo at iba pang kalamidad. Ang bayan ay nagsimulang magbangon mula sa mga sugat ng nakaraan, at sa bawat hakbang, lumalakas ang samahan ng bawat isa. Isang hapon, habang si Maria ay naglalakad sa gitna ng bayan, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Antonio. Isa siyang batang hindi pa nakakaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Nakita ni Maria ang lungkot sa kanyang mga mata, kaya't siya ay lumapit at nagbigay ng ngiti. "Kamusta ka, Antonio?" tanong ni Maria habang nakatayo siya sa harap ng bata. "Wala po akong makapitan." "Wala pong ibang tumutulong sa akin," sagot ng bata habang ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Maria ay napatigil at iniisip ang kanyang sarili noong siya ay bata. Napag-isip siya kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga taong nagmamahal at nag-aalaga. "Antonio, narito ako. Magtulungan tayo, okay? Kung may kailangan ka, nandito ako." Bilang isang batang may malalim na pangarap, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong liwanag sa buhay ni Antonio. Inisip ni Maria na siya ay naging isang tulay ng pagbabago para sa kanya, at ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay magiging bahagi ng isang mas malaking pagbabago para sa buong bayan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang bagay ang hindi nagbago, ang hindi matitinag na pagnanais ng bayan ng San Isidro na magpatuloy, maghilom, at magsimula ng bagong buhay. Ang mga pagsubok ay hindi pa tapos, ngunit sa bawat araw, natututo silang magpatuloy, magpatawad, at magsikap na magtagumpay bilang isang komunidad. Sa pagtatapos ng taon, nagsimula ng mag-ani ang buong bayan ng San Isidro. Ang mga puno ng mangga ay namumunga, ang mga gulay ay umaabot sa bawat tahanan, at ang bawat pamilya ay nagsasalo sa kasaganaan ng kanilang mga pagsisikap. Ngunit higit pa rito, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon nila ng bagong buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal para sa isa't isa. Ang San Isidro ay isang bayan na nagbigay ng bagong pag-asa sa lahat ng mga nagnanais na magsimula muli. Hindi lamang ito isang lugar sa mapa, ito ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ay palaging makikita sa puso ng bawat isa. Dahil sa pagsasama-sama ng buong bayan, isang makulay na umaga ng tagsibol, nagsimula ang isang bagong yugto para sa San Isidro. Si Maria, na ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa iba, ay may bagong layunin sa buhay. Hindi na siya ang batang Maria na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang na tinatahak niya ngayon ay puno ng lakas at determinasyon, na nagbigay ng pag-asa sa mga kabataang katulad ni Antonio, na dati nawalan ng direksyon. Isang araw, nagtipon ang mga kabataan sa plaza ng bayan upang magsagawa ng isang malakihang proyekto ng pagtulong. Ang layunin nila ay muling buhayin ang mga pampublikong parke at mga taniman ng bayan. Si Maria, bilang isa sa mga leader ng proyekto, ay nagbigay ng isang makapangyarihang talumpati bago sila mag-umpisa.
Ang pagbabago ay hindi nangyayari ng mag-isa, sabi ni Maria habang tumitingin sa mga kabataan. Ito ay bunga ng bawat hakbang na ginagawa natin bilang isang komunidad. Walang malaking tagumpay na hindi dumaan sa maliliit na hakbang, at ito na ang pagkakataon natin upang magtulungan at magsimula muli. Hindi natin pwedeng balikan ang nakaraan, ngunit maaari nating baguhin ang ating hinaharap. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas sa lahat ng naroroon. Bagamat may mga batang nawalan ng magulang, may mga pook na nawasak ng mga kalamidad, at may mga tao na patuloy pa ring nagsusumikap sa kabila ng kanilang mga sugat, ang bayan ng San Isidro ay nagsimulang magbuklod at magtulungan. Si Maria, na naging simbolo ng pagbabago, ay nakitang tinutulungan ang mga kabataan na magtanim ng mga puno at magayos ng mga daanan sa parke. Samantala, si Rafael, ang kanyang ama, ay may sarili ring proyekto. Kasama ng ilang mga matatandang residente, nag-organisa siya ng mga pagsasanay sa agrikultura para sa mga pamilya. Ang layunin ay hindi lamang upang mapabuti ang ani ng mga mamamayan, kundi upang magbigay din ng kabuhayan sa mga nawalan ng trabaho dahil sa mga sakuna. Anak, ang mga magsasaka sa ating bayan ay nagsimula ng magtulungan. Hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa kaalaman. Tinutulungan nila ang isa't isa na maging mas produktibo sa kanilang mga sakahan, sinabi ni Rafael kay Maria habang sila ay naglalakad sa kanilang hardin, nakangiti sa mga nakikita nilang pagbabago. Si Rafael ay isang tao na puno ng pananampalataya. Nang makita niya ang bunga ng kanyang mga pagsusumikap at mga proyekto, ang bawat ngiti ng mga tao ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Hindi na lang siya isang ama, kundi isang leader na nagbigay ng gabay sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, isang bagong pagsubok ang dumating. Habang ang bayan ay nagtatamasa ng tagumpay mula sa mga proyekto, nagsimula ang ilang hindi inaasahang problema. Ang mga karatigbayan ay nagkaroon ng mga isyu tungkol sa hangganan ng mga lupain at ang mga proyekto ng San Isidro na tumulong sa mga apektadong komunidad. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga barangay at ang mga plano ng bayan ay tila napipinsala ng hindi pagkakasunduan. Paano kung magtulungan tayo upang mapag-usapan ito? Tanong ni Maria sa isang pagpupulong kasama ang mga leader ng komunidad. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng determinasyon. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Hindi natin pwedeng hayaang mapigilan ang ating pag-unlad dahil lamang sa mga hindi pagkakasunduan, sagot ni Ginoong Luis, ang kanyang guro, na matagal nang nagsisilbing gabay sa kanya. Dahil kung maghihiwalay tayo, mawawala ang lahat ng progreso na ating naabot. At sa ganitong pagsubok, ang bayan ng San Isidro ay muling nagbuklod upang malutas ang isyu ng hangganan. Nagkaroon ng mga pag-uusap, mga kasunduan, at mga hakbang upang matulungan ang bawat isa, at pinili nilang magtulungan kaysa magsimula ng gulo. Ang bayan ay muling tumayo at nagpatuloy sa mga proyekto na nagbibigay buhay sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang ang buong bayan ay nagdiriwang ng tagumpay ng kanilang proyekto, nagsimula ang isang maliit na pagdiriwang sa plaza ng San Isidro. Ang buong bayan ay nagsama-sama upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at pasasalamat. Si Maria, kasama ang kanyang ama, ay tumayo sa harap ng mga tao. Tulad ng mga puno na itinanim natin, ang ating bayan ay muling nabuhay. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan. Hindi tayo pwedeng magtagumpay ng mag-isa, kundi tayo ay nagtagumpay dahil tayo ay magkasama, sabi ni Maria, habang ang mga mata ng mga tao sa paligid ay kumikislap ng kasiyahan. Walang perpektong bayan, ngunit ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at magbigay ng pag-asa. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa, dagdag ni Rafael, habang tinitingnan ang kanyang anak na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. At sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga hinagpis, natutunan nilang magpatuloy. Ang bayan ng San Isidro ay hindi na lang isang simpleng bayan. Ito ay isang simbolo ng buhay, ng lakas, at ng pag-asa para sa bawat isa. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, ang liwanag ay patuloy na sumisikat, nagsisilbing gabay para sa mas magandang bukas. Habang ang bayan ng San Isidro ay patuloy na umuunlad, si Maria at ang kanyang ama, si Rafael, ay patuloy na nagsisilbing ilaw ng komunidad. Ang mga proyekto nila ay nagsimula ng magbunga hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa espiritu ng bawat isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang pagbabago, isang problema ang patuloy na bumabagabag kay Maria. Si Antonio, ang kababata at matalik na kaibigan, ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang kilos na hindi niya lubos na nauunawaan.
Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa gilid ng isang malawak na bukirin, nagsimula si Maria ng isang pag-uusap na matagal na niyang gustong simulan. Antonio, napapansin ko na may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin, sabi ni Maria habang tumitingin sa mga tanim sa paligid. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Hindi ka na ba masaya? Si Antonio, na matagal nang may nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag, ay nag-atubili sa kanyang sagot. Pinili niyang manahimik saglit, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili. Maria, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo, simula ni Antonio, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang totoo, ang buhay ko ngayon ay masalimuot. Sa kabila ng lahat ng magagandang nangyayari sa atin, may mga bahagi ng aking nakaraan na hindi ko kayang bitawan. Maria, na matagal nang nagmamasid kay Antonio, ay dumaan sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Antonio, hindi mo kailangang itago ang iyong nararamdaman. Ano man ang iyong pinagdadaanan, nandito ako. Magkasama tayo. Tumingin si Antonio kay Maria, at sa mata ng kanyang kababata, nakita niya ang pag-unawa at malasakit. Maria, may mga bahagi ng aking buhay na nagdudulot ng sakit sa akin. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Habang ang magkaibigan ay patuloy na nag-uusap, ang mga mata ni Maria ay nagsimulang magliwanag nang makita niyang naglalakad papalapit si Ginoong Luis, ang kanilang guro at isa sa mga pinuno ng proyekto. Si Ginoong Luis ay may isang sulat sa kamay at ang ekspresyon niya ay seryoso. Maria, Antonio, may magandang balita ako, simula ni Ginoong Luis. Mula sa mga resulta ng ating proyekto sa agrikultura at pangangalaga sa kalikasan, napansin ng mga leader ng ibang bayan ang ating mga inisyatibo. May mga pagkakataon na maaaring maging modelo tayo para sa iba pang mga komunidad. Ang balitang ito ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Maria at Antonio. Ang kanilang bayan, na dati ay puno ng takot at kalungkutan, ay unti-unting nagiging simbolo ng pagbabago at pag-asa sa buong rehiyon. Isang bagong yugto ng kanilang buhay ang nagsimula, at si Maria, kasama ang buong komunidad, ay nagsimula ng magplano para sa mga bagong hakbangin. Sa paglipas ng mga linggo, nagpatuloy ang bayan ng San Isidro sa pag-usbong. Si Maria, na ngayon ay isang leader sa komunidad, ay patuloy na nag-isip ng mga paraan upang mapabuti ang buhay ng bawat isa. Isang araw, habang nagsasagawa ng mga pagsasanay sa mga kabataan, nakita niyang may isang batang naglalakad na mag-isa sa kalsada. Ang batang ito ay may daladalang kahon na puno ng mga dokumento at mga sulat. Hindi ba't ikaw si Elena, ang anak ni Aling Rosa? Tanong ni Maria, habang nilapitan ang batang babae. Bakit ka mag-isa dito sa kalsada? Maria, may mga sulat po ako para sa inyo, sagot ng batang Elena, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sabi po ni inay, ito'y mahalaga. Nagulat si Maria nang makita ang mga sulat. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito at napansin ang mga pirma ng mga lider ng ibang mga bayan. Ang mga sulat ay nagpapatunay na ang mga proyekto ng San Isidro ay nakakakuha na ng atensyon mula sa mga gobyerno at organisasyon sa buong bansa. Isang malaking oportunidad ang dumarating para sa kanilang komunidad upang magpatuloy ang kanilang misyon sa iba pang mga pope. Sa gabing iyon, nagtipon ang mga pinuno ng bayan upang magdaos ng isang pagpupulong. Si Maria, kasama ang kanyang ama at si Ginoong Luis, ay nagsimulang magplano para sa kanilang susunod na hakbang. Ang ating bayan ay nasa tamang direksyon. Ngunit, hindi tayo pwedeng maging komportable. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang bawat aspeto ng ating mga proyekto, mula sa agrikultura hanggang sa edukasyon, sabi ni Rafael, ang ama ni Maria, na may mabigat na pananaw. Bilang mga leader, hindi tayo pwedeng mawalan ng malasakit sa mga tao. Lalo na sa mga kabataan. Nais ko na makita nila ang tunay na kahalagahan ng pagkakaisa, dagdag pa ni Ginoong Luis. Si Maria, na ngayon ay puno ng lakas at tapang, ay nagsalita. Tama kayo. Hindi natin pwedeng pabayaan ang mga susunod na henerasyon. Ito ang pagkakataon natin upang magtulungan at lumikha ng mas magandang kinabukasan. Sa huling bahagi ng gabing iyon, habang ang mga tao ng San Isidro ay nagsasama-sama upang magdiwang, ang mga mata ni Maria ay muling napagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at pag-aalala, nakita niyang nagsisilbing gabay ang kanilang bayan sa pag-ibig at pag-asa. Sa ilalim ng malamlam na langit, nagbigay siya ng pasasalamat sa mga tao ng San Isidro at sa lahat ng nagbigay ng tulong at nagsakripisyo upang mabago ang kanilang komunidad. Ang bayan ng San Isidro ay hindi na lamang isang simpleng pope.
Isa na itong simbolo ng pag-asa at pagkakaisa, at si Maria ay nagpatuloy sa pagtahak sa landas ng pagbabago. Ang simoy ng hangin ay malumanay na dumaan sa mga punong kahoy ng San Isidro, tanda ng isang bagong simula. Ngunit sa kabila ng mga magagandang balita at tagumpay, isang malalim na pagsubok ang hindi inaasahang sumalubong kay Maria at sa buong komunidad. Habang ang kanilang mga proyekto ay unti-unting nagiging halimbawa ng pag-unlad para sa iba, may isang lihim na nagbabadya ng panganib na hindi nila kayang kontrolin. Isang araw, sa gitna ng kanilang mga pagpupulong, dumating si Ginoong Luis na may nakatakdang impormasyon na magugulat sa lahat. Maria, Rafael, may mga balita akong hindi inaasahan, nagsimula si Ginoong Luis, ang tono ng kanyang boses ay seryoso. Ang isang malaking kumpanya mula sa Maynila ay nagpakita ng interes sa ating mga proyekto. Ngunit may kondisyon sila. Ang mga proyekto natin ay kakailanganin ng malalaking pagbabago upang umayon sa kanilang mga pamantayan. Maria, na hindi agad nakakaintindi, ay nagtanong, anong ibig sabihin nito, Ginoong Luis? Ano ang mga pagbabago? Si Ginoong Luis ay nag-atubili sandali. Hindi ko nais na magbigay ng maling ideya, ngunit kung susundin natin ang kanilang mga kondisyon, kailangan nating baguhin ang ilang aspeto ng ating pamumuhay. Maraming magsasaka ang mawawalan ng kanilang mga lupain, at may mga bahagi ng ating kalikasan na posibleng masira. Pumailan lang ang katahimikan sa silid. Si Rafael, na matagal nang nagsusumikap upang mapanatili ang kalikasan ng San Isidro, ay nagsalita ng may pag-aalala, hindi natin pwedeng isakripisyo ang ating komunidad at ang ating mga kabuhayan. Ipinaglalaban namin ang kalikasan, ang pagkakaisa, at ang pagkakaroon ng sariling desisyon. Ginoong Luis, hindi ba't may ibang paraan? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay may pag-aalala. Hindi ba't may ibang oportunidad na hindi nakakasira ng ating mga adhikain? Hindi ko alam, Maria, sagot ni Ginoong Luis, ang mukha niya ay puno ng kalungkutan. Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang bawat aspeto. Ang mga proyekto nila ay magdudulot ng malaking kita para sa ating bayan, ngunit sa kapinsalaan ng mga bagay na hindi natin kayang ipagpalit. Si Antonio, na kanina patahimik, ay nagsimulang magsalita. Kung ang negosyo lang ang magiging gabay natin, mawawala ang diwa ng San Isidro. Hindi tayo isang pok na dapat magbenta ng ating kalikasan kapalit ng pera. Ang gabi ng pagpupulong ay puno ng kabiguan at pagdududa. Si Maria, bagamat ramdam ang takot at kaba, ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Nang gabing iyon, siya at ang kanyang ama ay naglakad sa baybay ng ilog, isang paborito nilang lugar upang mag-usap. Rafael, ano ang mga hakbang natin? Tanong ni Maria, ang tinig niya ay may kabigatan. Paano natin mapapanatili ang ating mga prinsipyo sa gitna ng ganitong pagsubok? Maria, hindi natin kayang magdesisyon ng mag-isa. Ang bayan ng San Isidro ay isang pamilya, at ang bawat isa ay may karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong landas, kailangan natin ang pagkakaisa ng bawat isa, sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi natin pwedeng hayaang mawala ang ating kalikasan para sa pansamantalang kapakinabangan. Kinabukasan, nagtipon ang buong bayan sa plaza ng San Isidro upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Ang mga tao ay nagdala ng kanilang mga ideya at opinyon, at ang kanilang mga tinig ay nagsalita ng may lakas at tapang. Si Maria, na ngayon ay isang leader na tinatangkilik ng kanyang mga kababayan, ay humarap sa harapan ng mga tao. Mga kababayan, ngayon ay dumating tayo sa isang malaking pagsubok. Ang ating komunidad, ang ating buhay, at ang ating kalikasan ay nanganganib. Ang isang kumpanya mula sa Maynila ay nais makialam sa ating mga proyekto. Ngunit, kung susundin natin sila, may mga bahagi ng ating bayan na mawawala, simula ni Maria. Paano natin mapoprotektahan ang ating kalikasan? Paano natin titiyakin na ang mga susunod na henerasyon ay may matutunghayan mas maganda at mas makatarungang San Isidro? Tanong ni Antonio, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Si Aling Rosa, isang matandang mang-uma at tagapagtanggol ng kalikasan, ay nagtakda ng isang malalim na tanong sa buong bayan. Kung magpapalit tayo ng ating mga prinsipyo, ano ang natitira sa atin? Hindi ba't mas mahalaga ang ating mga anak at ang kalikasan kaysa sa anumang halaga ng salapi? Ang mga tao sa bayan ay nagpalitan ng mga opinyon, at ang bawat isa ay nagbigay ng kanilang perspektibo sa desisyon. Sa huli, ang mga lider ng bayan ay nagpulong upang magpasya. Sa isang pulong na puno ng tensyon, napagkasunduan ng mga pinuno ng bayan, kasama na sina Maria, Rafael,
at Ginoong Luis na hindi nila kailangang magtungo sa landas ng pagsang-ayon sa kumpanya mula sa Maynila. Pinili nilang magpatuloy sa kanilang mga proyekto at magtulungan upang mapanatili ang kalikasan ng San Isidro. Hindi nila kayang isakripisyo ang kanilang pagkakaisa at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang mga araw na sumunod ay puno ng kasiyahan at pasasalamat sa bayan. Si Maria, bagamat nagdanas ng matinding pagsubok, ay mas pinatatag ng kanyang karanasan. Ang San Isidro, sa kabila ng mga pagsubok, ay nanatiling buo at matatag, at mas pinagtibay ng kanilang pinili na daan. Ang bayan ay naging simbolo ng pagpapahalaga sa kalikasan at pagkakaisa, at ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang misyon upang matulungan ang iba pang mga komunidad na magtagumpay sa ganitong paraan. Sa mga sumunod na linggo, naging isang bagong mundo ang San Isidro. Ang matagal na panahon ng paghihirap at kakulangan ay unti-unting napalitan ng mga palatandaan ng progreso. Sa tulong ni Maria at ng komunidad, naitayo ang mga infrastruktura, muling nabuhay ang agrikultura, at nabawasan ang bilang ng mga batang hindi nakakapag-aral. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, kitang-kita ang pagbabago sa mata ng bawat isa. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagbabago ay ang muling pagtatayo ng merkado sa bayan. Hindi lamang ito naging sentro ng kalakalan, kundi isang simbolo ng pagkakaisa. Dumaan sa lugar si Maria, iniisip kung gaano siya kaligaya at natutuwa na makita ang mga tao na buo ang loob, hindi lang dahil sa mga benepisyo ng merkado, kundi dahil sa mas mataas nilang pagtingin sa kanilang mga sarili. Nagdaos ng isang malaking selebrasyon sa plaza, at naroroon ang lahat, ang mga magulang, mga kabataan, at maging ang mga matatanda na mayroong kwento ng laban at pag-asa sa kanilang mga mata. Sa gitna ng kasiyahan, nagtipon si Maria kasama ang mga kasamahan niyang leader ng komunidad upang magsalita. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa atin, sinabi ni Maria habang tinatanaw ang mga taong nagsasaya sa paligid. Ito ay para sa ating mga anak, para sa mga susunod na henerasyon na magtataguyod ng mga pagpapahalaga ng San Isidro. Hindi tayo nagtagumpay dahil lamang sa lakas ng ating katawan, kundi dahil sa lakas ng ating pagkakaisa. Isa sa mga unang hakbang na isinagawa nila ay ang pagtatayo ng isang paaralan na magiging huling saksi ng kanilang hirap at tagumpay. Si Tomas, ang dating guro na naging katuwang ni Maria sa mga unang araw ng kanilang laban, ay tumayo sa harap ng buong bayan. Dati, ang mga batang ito ay walang masilayan kundi ang kakulangan. Ngayon, may mga pagkakataon na sila'y magtatamo ng kaalaman na magdadala sa kanila sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang wika ni Tomas, ang mga mata ay naglalaman ng mga luha ng tuwa. Dahil sa inyong mga sakripisyo, kami ay nakatayo dito, at ang kanilang kinabukasan ay ligtas. Ang mga magulang, na may mga kwento ng pagkatalo at muling pagbangon, ay nagbigay ng tulong sa pagpapalaganap ng mga programa sa edukasyon. Kasama ni Maria, ipinagpatuloy nila ang pagsasanay sa mga kabataan sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasaka at mga kasanayan sa negosyo upang matulungan silang magtagumpay sa hinaharap. Isang malamlam na gabi, habang ang bayan ay tahimik at ang mga ilaw mula sa mga poste ay nagbabalik ng malambot na liwanag sa kalsada, nakaupo si Maria sa harap ng lumang bahay. Pinagmamasdan niya ang mga bituin sa kalangitan at ang mga alaala ng mga mahihirap na araw ay nagsimulang maglaho. Pero may isang bagay na siya'y hindi matanggal sa kanyang isipan, ang mga tanong tungkol sa hinaharap. Isang umaga, dumaan sa kanyang pintuan ang isang batang lalaki. Dala niya ang isang liham, at nang binuksan ito ni Maria, nabasa niya ang isang paanyaya mula sa gobyerno, isang proposal na magtulungan ang San Isidro sa isang malawakang proyekto para sa mga mamamayan ng buong rehiyon. Habang hawak ni Maria ang liham, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang bagong kabanata ang muling magsisimula at siya'y handa na itong yakapin. Sa isang sulok ng bayan, tiningnan ni Juan, ang batang tumulong kay Maria mula sa simula, ang kanyang mga kamay. Hindi na siya ang batang walang magawa. Siya ay isang batang may bagong direksyon sa buhay, at higit sa lahat, siya'y isang batang may pangarap. Lumipas ang mga araw at ang maliit na bayan ng San Isidro ay umusbong sa isang hindi inaasahang paraan. Ang dating komunidad na tila nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng kasaganaan at pagkakaisa. Ang mga kalsada na dati tahimik ay puno na ng mga tawa at usapan. Ang mga bata ay tumatakbo sa mga bukirin, habang ang mga matatanda ay nagtitipon upang pag-usapan ang mga bagong proyekto at plano para sa hinaharap. Si Maria, na ngayon ay isang kinikilalang leader at iginagalang ng lahat,
ay patuloy na lumalaban para sa edukasyon at kabutihan ng kanyang mga kababayan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit ang dating pangarap na tila malayo ay nagiging isang realidad. Ipinakita ng komunidad ng San Isidro sa buong mundo na, sa tapang, pagtitiyaga, at pagtutulungan, anumang hamon ay kayang malampasan. Sa gitna ng bayan, isang malaking kaganapan ang inihanda. Ito ay ang pagdiriwang ng pag-unlad ng bayan, ang pagpapasinaya sa bagong itinayong paaralan, ang muling buhay na palengke, at ang mga bagong sentro ng pagsasanay para sa mga magsasaka at mga negosyante. Ang kaganapan ay puno ng mga emosyonal na talumpati, mga pagtatanghal ng kultura, at isang malaking salo-salo ng komunidad. Nakatayo si Maria, pinagmamasdan ang plaza na puno ng mga taong tinulungan niyang magtagumpay. Sa kanyang tabi ay si Tomas, na palaging naniwala sa kanyang potensyal. Ngumiti siya, puno ng pagmamalaki, habang pinagmamasdan ang babaeng matagal niyang hinangaan na ngayon ay tumatayong leader sa harap ng lahat. Maria, wika ni Tomas, ang mga mata ay puno ng pagpapahalaga. Lahat ng ito, ang lahat ng nagawa natin, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sila ay magkakaroon ng ibang bukas, dahil naniwala ka na kaya nila. Tumingin si Maria kay Tomas at mumiti. Ang mga salita niyang iyon ay patuloy niyang daladala, bilang isang paalala na kahit may mga mahirap na panahon, ang mga binhing itinanim nila ngayon ay magbibigay ng mas maliwanag na bukas. Samantala, si Juan, isa sa mga unang naniwala sa proyekto ni Maria, ay naglalakad sa plaza na may bagong tiwala sa sarili. Siya ang napiling manguna sa unang kurso ng pagsasanay sa negosyo ng agrikultura na inaalok ng komunidad. Ang mga kabataan, na dati ay nagtataglay ng mga pangarap na puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay nakakita sa kanyang mga mata ng posibilidad na baguhin ang kinabukasan ng San Isidro. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang liwanag nito ay nagpapalaganap ng katahimikan at pag-asa sa buong bayan. Ang kinabukasan ng San Isidro ay mas ligtas kaysa kailanman, at alam ni Maria na ang legasya nila ay magiging isang gabay para sa susunod na mga henerasyon. Nang matapos ang kaganapan, umalis si Maria at naglakad patungo sa isang tahimik na sulok ng bayan. Doon, siya ay naupo sa ilalim ng isang puno at, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, huminga siya ng malalim, nararamdaman ang banayad na hangin sa kanyang mukha. Pumikit siya, at isang malalim na ngiti ang bumangon sa kanyang labi. Ang kinabukasan ay sa wakas ay abot kamay na ng lahat. At sa gayon, tumingin si Maria sa kalangitan, kung saan ang langit ay sumasalubong sa lupa, at alam niyang, kahit pa may mga hamon pang darating, ang San Isidro ay handa na upang makamit ang anumang nais nila. Ang kwento ng laban at tagumpay ni Maria at ng kanyang mga kababayan ay magiging isang alamat na ikikwento ng mga susunod na henerasyon, hindi lamang bilang isang kwento ng pagtagumpay, kundi bilang simbolo na sa pagmamahal, tapang, at pagkakaisa, lahat ay posible. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito sa dulo ng video, i-comment ang salitang tagumpay sa ibaba. Gusto naming malaman kung sino ang mga tunay na taga-subaybay na tumutok hanggang sa huli. Salamat sa panonood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwento ng inspirasyon at tagumpay.